Isang indicator dyan, pagka nagsasalita yung MNLF ng ganon, pagka hindi tatayo AFP, kami na lang ang tatayo. Pagka nagsasalita na yung mga armed group na nagsasalita ng ganon. Tapos may mga nagsasabi, mga Pilipino kayo, mga simpleng Pilipino, nasabi, revolusyon, revolusyon. Puta. Patayin na lang, ganon-ganon. Puta na. Mga indicator yon. Doon tayo papunta talaga. Ang lagi ko sinasabi, mini-maintain ko, Marcos, the only way out here is good governance. Panagutin mo lahat na nagnakaw. Ang problema, ikaw, nagnakaw ka di ba? O, ikaw yung mastermind, di ba? Mag-resign ka na lang, umalis ka. Lahat yan, you have to take the responsibility for it. Naiwasan ko ba sana yung problem, yung mamatay ang isang tao? Mahal ang buhay ng tao. Pinagkaloob ng Panginoon natin, hindi dapat yan baliwalain. Kaya nga kung kunyaring kahit kaaway mo, yung buhay niya, ganyan yung gusto niya So, doon papasok yung second chances. So, may nagsasabi, patayin na lang. May nagsasabi, sa isla. So, parang stand ko, well, gusto ko sanang katayin natin dito sa bansa natin, Luzon to Mindanao at sa amang parte ng mundo. Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. Happy weekend! Thank God it's Friday. So, lamipas na naman ang isang linggo na nakakadismaya yung balita doon sa yung motorcycle rider yung delivery boy, delivery man na sinakyan siya tapos sinaksak in high speed. Tapos ano pa yung anak niya, autistic ba? Ano na siya single parent, namatay yung asawa sa kung nakaka-disturb yung ganyan. Tsaka hindi lang yung mga balita ng patayan yung di ba nakaraan yung mga estudyante rin, and then hindi lang yan yung unang balita sa nagde-deliver, ninanakawan. Nakakainis kasi dati naman walang ganyan ngayon dami kasing adik so yung mga adik sige lang ang easy way out, kuha ng pera, nanakawan yung mga tao. Hindi naman maranasan yan ng mga politiko kasi yung mga pamilya nila safety nasa safety, kaya tayo na lang kawawa. Sorry tayo na lang ang may kawawa dito kaya nga kakainis. Yan ang totoong state of the nation. Magulo, madroga, lumakas na naman ang CPP, NP, NDF, nasa gobyerno na nga yung komunista. Sila pa yung nagdidikta ng ng pasikot-sikot. Tapos hindi mo malaman kung saan pupunta, kung maggastos tayo ng malaki para just impeachment, ng outcome alam naman Alam naman nung iba, may pre-arrange na na sila, may pre-arrange na resulta, And then yung flood control, ayan na naman, baha na naman. Tapos next year, baha na naman. Hanggang 2028 yan, hanggang na yan, tuloy-tuloy yan. Because mahirap i-rectify yan, gumastos tayo ng ganong karaming pera, trillion, pero wala Sayang yung pera. Ngayon nangyari yan sa buong history natin under the leadership of Bongbong Marcos. That's why hindi pwedeng pagkaila yun. Kaya nga negative rating yung tao So yung mga maka-Marcos, naway magising sana kayo, naway makonsensya kayo kung kayo nakikinabang sa posisyon man o sa pera, maleta, whatever. Kung nakikinabang kayo, favors, tingnan niyo yung ginawa ninyo sa bansa natin. The true state of the country is we are in
very, very precarious situation, yung delikado ba, na maaaring magkaroon ng revolusyon, yung mga, dahil sa sobrang galit ng tao, walang pupuntahan na, at kundi kaya pwedeng miwala yung Mindanao o ang Visayas, o kaya magkaroon ng outbreak na civil war, lalo na kung kunyaring kapit sa pwesto itong mga tukmoy na to, kasi tatakot sila pagka umikot ang gulong, bitay sila, no? Kaya they would do everything and anything within their power and authority na manatili sa pwesto, even na baguhin yung konstitusyon, even kung anong benda nung gawin nila. Yun yung katotohanan, hindi yung kung ano-ano man. In a few days, by end of the month, State of the Nation address si BBM. Maniwala yung gustong maniwala. Pero ang reality dyan, hindi mo mababago kahit anong gandang palimuti ang gawin mo, nga anong icing sa cake, pagka yung cake, hindi masarap, matigas parang bato, hindi mo makain. Talagang, sasamain yung tiyan mo. And kahit anong gawin niyang pananalita dyan, sila-sila lang naman yun, magpalakpakan sila, kasalanan din to, part to ng mainstream media. Everyone contributing to the fall of this country. That's the sad part. Hindi biro-biro yung isang tatay na nagtatrabaho para buhayin yung kanyang 3-year-old na anak, tapos nun, kahit abutin na ng gabi sa kalsada, basta makapag-kumita lang ng desente, masasaksak pa at mamamatay. Nakakainis yung ganun. Parang walang pag-asa yung buhay ng tao. Panik. Kaya nga, nung nakita namin yung pumasok yung sa feed yung message ni MJ Kiambao, and then hinahanap, tinetrace yung parente, yung mga magulang nung namatay, nakakatulala ba? Nakakainis. Ganito ba tayo? Masahol pa tayo nung mga unang panahon. Hindi na tama. Yan ang problema sa madaming adik. Maraming adik. Luluns. Gano'n na lang isa. Tama ba yan? Isang tao, iisa. Di pagka pinuntahan yung isa na tao, kunyari, pinuntahan nila ito, nagresponda sila sa isa, paano na yung 999? Di ba? Kaya, there's a better way to correct all this problem. We do it per barangay, no? Na sa bawat barangay ay may empowerment ang mga taga-barangay so that they can police their own barangay. Yung ganon. Dapat may system. Again, sistema na naman to. Yung last vlog, sinabi ko, yung palpak impeachment. We just have to fit the right system doon sa gusto natin mangyari. Because definitely yung sa ating impeachment, hindi yun sang-ayon doon sa gusto natin mangyari. Bakit? Nagkagastusan tayo eh. Samantalang yung oras nila na ginagawa ng Senado sa impeachment na yan 3 beses, 3 araw sa isang linggo, no? Baka pa sila ng 4 na araw, mag-calendar pa sila ng 4 na araw sa isang linggo. Dapat yung 3 araw na yon, imbis na impeachment, nagbo-blue ribbon na lang eh, no? Kundi kaya tinatalakay yung mga kagaya nito, peace and order problem, yung defense problem, yung security problem, drug problem, no? Climate change problem, yung flooding problem, yung earthquake problem. Prone tayo na big one, anytime, it can happen, anytime. So, pagka nagsabay-sabayan, pati yung kunyari, pandemic, hindi tayo handa sa pandemic.
pagka ano, and it is going against the interest of every Filipino na ganito nangyayari. It is against our interest. No? Kaya nga, dapat tayong lahat interesado na kung anong tama, yun yung mangyari. May madidinig ka mga Pilipino. Si Pinoy Survivor, maingay lang yan. Dak-dak lang ng dak. At least ako, nag-a-attempt ako, mga animal. At least ako, nag-a-attempt akong solbahin yung problema. Para, yan, kayo, nadidinig nyo ko, yung mga solution na, kasi sa amin, sa eskwelahan, hindi pwede yung agree, I agree. What do you have to say, Mr. Enrique? I agree. I disagree. Hindi pwedeng hindi pwedeng I agree, I disagree. Kaya kunyari sa situation natin yan, I disagree. Hindi pwedeng ganun lang. Na kailangan nagsasalita kayo, nagsasuggest kayo. Okay, you disagree, and what is your proposal? What is the proposed solution from your point of view? And then magsalita ka kung ano yung palagay mo. If I agree doon sa nangyayari ngayon, kaya kayo mga BBM, mga pro-BBM, if you agree, and then, ibig sabihin, baliwala na sa inyo yung nangyayari ngayon, kung status ko, okay lang ninanakawan tayo, okay lang may sinasaksak, kung yung anak nyo nasaksak, iyak-iyak kayo, galit-galit kayo, too late, patay na kung kanyari, asawa nyo na rin, pinanik yung bahay, o paano? Wala kayo sa, nalaman may business trip ka, kundi kaya nasa abroad ka, o paano kung yung buong pamilya mo nasaksak, napatay, nirape pa. Hindi, sakit, di ba? You're trying to earn a living, and then, ganyan. O ganyan, nagpapaaral ka sa eskwelahan, nagtatrabaho kayo, tatrabaho kayo mag-asawa, papaaral ka, only to find out, patay na yung anak mo, kinonsonada, ng tokwa, di ba nakakainis? Na hindi mo padapuan sa lamok, hindi mo madenggen, ikot-quit mo. Kompleto ng bakuna yung anak mo. Linggo-linggo, dinadala mo sa simbahan. Mano-mano sila. Tapos nun, only to find out, pagdating sa eskwelahan, patay. Na biktima o kaya natamaan ng stray bullet o whatever. O kaya, babay love, gano'n. Babay love. Yakap-yakap ka pa. Papasok na. Pagdating sa kalsada, road rage, patay. Kaya nga, something is really worth our time and effort na isipin natin, may mali talaga sa atin. And hindi ito na nakikita na ng gobyerno. Kasi yung gobyerno natin, may diferensya rin. No? Kaya, ay, Diyos mio, sana tayo pupunta. Sana tayo, wala tayong ano nito. So, anong totoong state of the nation? Ninakawan tayo, flood control, ghost project, ngayon lang nangyari yun. 3 taon, insertions dun sa budget. Ino-question na nga ng Supreme Court ngayon. So, ang tagal. What's taking too long? Abutin to ng 2027, ganyan na naman. Budget sa 2027, 7.2 trillion. Hihiram na naman ng pera para tus-tus. Sipin nyo, kunyari, ang na-produce lang na pera natin through VAT, mga income tax, mga ganyan. Mga pag pinagkakakita ng gobyerno, mga 5 trillion. 5 trillion, 7.2. Hiram ka ng 2.2 trillion. Diyos ko. Meron na nga tayong problema ngayon sa utang. Tapos hiram ka ng 2.2 trillion. Pagka-budget ng 2020, sabi, 7.6 trillion. Kunyari, abutin. Kasi, pataas na pataas 6.7, 6.8, naging 7.2, dumagdag ng 600 billion. De kung 7.2, dagdagan mo 7 ng kalahating billion, de 7.7 trillion. Walang ginawa kundi gumastos. Wala naman tayo nakikita. Binabaha pa nga ang taong bayan. Nasasaksak yung mga tao. Namamatay. Kaya nga, ultimo yung pro-BBM na mga vlogger, kunyari. Isa pa yun, bakit? Puta na. Isang magazine, raratratin yung ano na yun. Isang magazine, binanata na sa nadamay pa yung partner niya. Kaya nga, something is really wrong. And
ang sa akin, we have to correct it. We have to correct it. Because itong society natin, itong bansa natin, inaabot tayo ng ganito dahil sa kung hindi walang pakialam yung Pilipino, natatakot ang Pilipino, o kaya nakaasa lang sa mga leader natin. We have to come out with a whole of nation approach na come out with solutions really, true solutions that will push the country forward. Hindi ganito. We're stuck with what we have right now. And walang pupuntahan to. Kaya nga the worst eh. May tumatawag, sorry doon sa tumatawag Sorry sa iyo. Ang ano ko hindi maganda eh. Nanakawan tayo pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Trilyon. Yung utang 4 na taon naka 7 trilyon na. Mantalang panahon ni Duterte 6 na taon 6 na trilyon. Meron ka nakita na pagbabago. Yung mga pondo na dapat sa mga high ticket na mga project, inomit nila, tinanggal. Doon nilagay sa mga ek-ek. Tapos yung mga unprogrammed funds, bakit yun yung popondohan? Kaya nga, built-in corruption nakakainis. Masyadong tapos nun. Dati, NTFL Cup, okay na 1,800, 2,000 na lang ang armed group na neutralize na yung mga CPP, NPA, NDF front. O ngayon, lakas na naman sila. Ready na naman sila. Kaya na naman nila magparally. Kaya nga Kaya nga nakakainis. Masyado tayong kawawa sa nangyayari na yan. Yan ba ang gusto natin? Na may namamatay, may pinapatay. Hindi tama nakaka-low moral ba? Siya nga pala, bago makalimutan, belated happy birthday kay teacher, Madam Juliet, Solomon. Maraming salamat sa sa time and effort mo. Much appreciated maraming salamat. Happy birthday. Join the club. Tatalino ka na rin. Sayang wala ako lumamon sana ako payat na ako. Payat na. Kung nandyan ako, lumamon ako Masarap magluto to si Ma'am Juliet Masarap magluto. pagka hindi mainit ang ulo. Di lagi naman cool na cool yan Thank you happy birthday, belated happy birthday. 15 pa So nakaligtaan ko na naman. Pero hindi ako makapunta talaga dahil I have to rest dahil sa akala ko na nagkasakit ako ng sa puso ba. So I have to rest. Hindi rin ako nag-vlog para makapagpahinga ng konti. Total wala namang tsaka covered naman yan ng mga vloggers na iba. I hope you enjoyed your day Anyway, meron pa naman next year Lagi yan may next year. Sana nga na-miss out ko yun Sarap siguro ng handa Yum. So, teacher, Madam, Mrs. Falcon, kaya naway yung pagpalain ka lalo ng Panginoon. Mabait si Sir Jun Mabait si Sir Jun. Pagkatulog. Yan naman pagka ano? Gusto mo pansit? Gusto mo nito? Pansit, dear. So, maraming mga gaya niyan. May mga problema tayo. Hindi nakaka-stress din sa atin,
we should go on with our daily lives. Kaya nga lang, kakaisip natin sa nangyayari sa sitwasyon natin, wala problema eh. Hindi maganda eh. Okay, nakakatakot magpagabi. Kasi baka matambangan ka. Tapos hindi lang kukunin yung pera mo para walang ebidensya, saksakin ka pa. Pagka may galit-galit, tatraidorin ka. Mahirap. Imagine, no? Ay, nako. Yun nga, buti nga, tumakbo. Kala ko buhay eh, pero patay din pala. Patay din. 120 million people, di kaya ng pulis yan. Kung 220 sila. Na? 500, mga ganon. Sa isang sa isang, ilan yan? 500, 220,000. 220, 30, tapos noon 120 million, 30, cancel. 500, mga ganun. Sa isa. Punta nila isa, kawawa yung 499. Iba dyan, sa opisina. Talagang hindi sila nagpapatrolya. Dapat talaga i-power natin yung mga barangays natin. Para kahit wala yung police visibility, wala yung Ang mahalaga dyan, yung sinasabi ni Nick Torre na responsive, matulin, reaction time, 5 minutes, 10 minutes. Because that can make or break yung that can save a life, no? Ganon din yung mga natin, disaster, dapat may standard talaga tayo. Bakit nyo gusto mga magpresidente? Grabing problema ng bansa natin. Bakit gusto nyo magpolitiko lahat, no? Daming problema. Talaga, pati sakit ng ulo eh. So, pagka ikaw ay pro-BBM, I agree. Pag ikaw ay anti-BBM o pro-Duterte, ganun, I disagree. Depende ko anong kampo. But let's be frank, mga Pilipino. Let's be realistic. May problema talaga yung bansa natin. Kasi mahirap yung bansa na. Mahirap kayo. No? Tinatamaan kayo ng mga fluctuations. Tinatamaan kayo ng politika. Sa nangyayaring politika. Tanga na lang tayo. Kunyari, gumagastos ng 100 billion sa impeachment na yan. Kung total na yan. No? Kagastos ng ganon. Abutin ng ganon yung tag price. Iba nga, nagsasalita pa eh. Kahit nga doon mag-impeach, budgeted na yan na 25 million a day. Imagine, may ganun pang madidinig. Hindi yun ang punto. Yung 25 million, kunyari, budget per day sa nangyayaring impeachment na yan, yung 25 million na yan is 25 million. It's money. Taxpayers' money. So, if you spend it, wouldn't it be better that kung 1 million ng isang classroom, 25 na classroom ang nagawa. Tama? Para doon sa bukas, 25 classroom na naman. Monday, Tuesday, Wednesday. 75 classrooms. Kung sa classroom lang. Kung sa barel, na para sa mga reservists natin, sa modernization, kunyari, ng AFP, kunyari, isang barel, 50,000, 20 barel kada million, 20 sa 25 million. Ilan yon? Ilang baril yon? Di ba? So, sayang kung araw-araw, no? 50,000 na kamong isang mahaba, no? Yung mura, no? 50K. Factory price, mura, para sa reservist. 50K. May nakita ko na 50K yan. Maganda na Parang AK ang dating Tapos ilan yun? 25 million sa 50K. So, imagine, 250 na baril ba yun? Dami, no? Hindi. 500 ba na baril? Okay, solvin. 250
25 million. Tapos magkano? 50K. Cancel to 25,000 divided by 50. So, yay, mahirap to. 500 na baril. 500, oh. Araw-araw. So, may naarmasan kang 500. So, sa 3 araw, sa 1 linggo, meron ng 1.5. May laban tayo. Eh, kung 100 days yun, de 500 times 100 na araw. 50,000 yung narmasan. Sayang, di ba? Kung kunyari dinala mo naman sa mga sa mga disaster relief, may na-earthquake na isang probinsya, binuhos mo doon. Kung kunyari, kompleto na ba yung Marawi? Pwede naman doon, binuhos mo na lang sana ron. O hindi kaya kung sa mga mga equipment ng mga agencies o kundi kaya doon sa DA natin, kung ang solar irrigation isang milyon na kamo ang isa, mahal, no? Alam ko 100,000 lang eh. So sa 1 million, 10 na kamo. O de, which might cover kunyari, at least palagi mo na mga 5 hectares. Maganda, di ba? Maraming nagawa eh. Sayang yung pera. Sayang talaga. So, it's really wrong to say na okay yung bansa natin. There are problems, yes. We understand that, BBM. You are the problem. BBM, you are the problem. You are part of the problem. Because you're so weak a president that granting wala kang kaalam-alam doon sa nangyayaring Nakawan, ang tanga eh. Di mo alam, intelligence span mo, 4 billion, Diyos mio. Di mo alam, ninanakawan na tayo. Ikaw yung pumirma dun sa na yan, budget na yan. 3 taong ka nang pumipirma, ika-4 tong sa 2027. Grabe. 3 beses ka na pumirma, 23, 24, 25. At 26 pa. Oh. So, grabe. Mali itong nangyayari itong kunya. Hindi mo alam. Alam mo yan. Kasi ang dapat dyan, kung progressive yung ano mo sa management, no? Seeking self-improvement. Japanese style management. Seeking self-improvement. 2022, half a year ka nagpatakbo. Pagdating ng 2023, okay, 1 year pa. So, 1 year ka na. By mid of 2023, you should be seeking already. Actually, dyan, ang advice ko sa inyong mga gusto maging presidente, no? Mga gusto maging leader. Ano lang, every month, soul search yourself o bago kayo matulog na anong pwede kong gawin ngayon, ano dapat yung nagawa ko ngayon. Ano dapat yung gawin ko bukas? Ano yung dapat gagawin ko sa susunod na mga araw? Dapat ganon. Hindi yung bara-bara kayo eh. Because the moment you become a leader, no matter what organization, you are under time pressure. You will only be there for a few months or years, depende dun sa legal aspect ng position mo, depende dun sa, kunyari, chief of staff. 1 year lang dapat si Bronner na extend siya ng 3 taon. 4 na taon siya, kunyari. Hindi, okay, 3 taon na lang kamo. Mare-retire na siya ngayon. Anong ginawa ni Bronner na may impact sa buong institution? Will you be leaving the armed forces na talagang professional in reality, or are you going to live na professional kasi sabi mo professional? Di ba magkakaiba? Perception mo professional pero in actual hindi. Ganon din sa PNP. You will be only chief PNP for a while. Hiram lang kasi yung posisyon nyo, yung power ninyo, yung authority nyo. And then pagkatapos nyo, meron ba kayo nagawa sa PNP that will last
for such a long time that the people will be thankful for. You are only there for a while. Ganon din, Presidente. 6 na taong ka kung hindi ka matanggal. Eh kung ngayon pa lang gusto kong tanggalin ng taong bayan. No? Gusto kong tanggalin. Eh, impeachment nga. Merong gusto mag-impeach sa'yo eh. So, ang ano dito, ganon din ang congressman, ganon din ang senator. You're only there for a while. And mayor, kapitan. So, kung ikaw sa private sector, kung ikaw ay manager, either you get promoted or you get pirated by another company or you get fired for something na may ginawa ka na may kasalanan ka pa. You should appreciate the position and the responsibility tied up with it. Kaya kayo, kahit bisor, kahit clerk kayo, janitor, lahat may responsibilidad dun sa trabaho. Habang tumataas ka, lumalaki, pabigat ng pabigat yung responsibilidad. Kaya nga ang tanong dyan, ano ang pwede kong gawin sa posisyon ko habang nandyan ako? Ngayon, kung wala kang ginagawa, gaya ko, wala akong ginagawa. Bara-barang, wala. Babanjing-banjing lang. Wala akong responsibilidad. Wala akong ek-ek na kinakailang ganito, kinakailang ganon. Wala. Nakailang kumising umaga. Nakailang puntahan ko yung ganito. Bisitahin ko yung ganito. Wala. Kaya nga, maganda yung walang ginagawa, sa totoo lang. Maganda yung walang ginagawa dahil sa walang pressure. Kaya natitignan ko yung mga mista ko. Naku, ano nangyayari sa mga mista ko? Parang tumanda lahat. Tumanda, parang tatanda na mga mista ko. Yung iba, nakalbo pa. Yung iba, parang tanggap na naman. Pati underclass ko sa academy. Parang, si ganun ba yun? Ba't parang ang tanda na? Parang ang tanda na. Kaya nga, iba yung na stress ka sa trabaho mo, tapos wala ka pang ginawa. Diyos mio. You have to live each day na as if it was your last. No? Hindi yung tinanggap mo yung position, tinanggap mo yung accolades, yung rank ko, o kaya yung power, yung authority. Presidente ako. Si Marcos ako. Wala rin. Kagabi iniisip ko yung I was about to vlog Ang target ko sana na sabihin sa inyo, kasi yung kung papatayin yung mga magkakaroon kunyari tayo ng death penalty, tapos nun magigilty yung mga magnanakaw, no? And then papatayin. Yung iba kasi ang gusto magkaroon ng second chances, no? Ang sa akin parang go no go yung akin. Parang definitely gusto ko buhay siya, may solid niya yung pera, no? Yan ang gusto ko. Pero yung kunyaring kakatayin mo na lang and then parang ang tulin ba? Hindi sapat yung kuhanin mo yung buhay ng tao. Tapos nun, wala maganda, pagdusahan niya, pagsisihan niya. No? Kanina may kausap ako. Ang gusto, kunyari ganyan, magnanakaw, nahuli, putulin na lang daw yung kamay, putulin yung mga daliri, putulin para pagsisihan niya habang buhay. Yung iba gusto patayin agad. Pero yung question niya second chances. Willing ba kayo na magbigay ka ng second chance do sa tao? Na kunyari, nagnakaw. Pagbibigyan nyo ba ng magkaroon ng second chance sa buhay? May question lang ako doon kasi nung pinagbigyan ko si Marcos second chance, tingnan nyo nangyari sa bansa natin.
Kaya nakakadala, di ba? Yung second chances. Minahal natin yung Marcos family, Marcos Senior, marami namang infra na nagawa. Tapos nun, somewhere along the line, ewan ko, mabot sa ulo, naging loko-loko, ganon. Ginto-ginto, yung mga ganyan. And then, nag-extend. Hindi pa kontento sa ano 8 taon Ginawan 20 So, something's wrong. No? Ano to? Okay. So, mamaya na lang ako tatawag sa'yo, Mander. Mamaya na lang. Pagkatapos. So, yun yung bakit bibigyan pa ng second chance? Yun yung question. Nadala nga doon kay Marcos binigyan ng second chance, tignan mo yung nangyari. Nung umpisa, kala mo, bait na parang tupa no? Ngayon budol Saan damakal na pinangako, tapos nun ngayon, kala mo, tas manloloko pa rin dyan sa zona niya ngayon na parating Bobulahin tayo I don't think Marcos will finish his term. I don't think so. I believe na sa sobrang kawalang-yan nila, the people will finally find the courage to revolt against him. Yun yung tingin ko. Sobra na kasi. Sobra. At ang isang indicator dyan, pagka nagsasalita yung MNLF ng ganon, pagka hindi tatayo AFP, kami na lang ang tatayo. Pagka nagsasalita na yung mga armed group na nagsasalita ng ganon. Tapos may mga nagsasabi, mga Pilipino kayo, mga simpleng Pilipino, nasabi, revolusyon, revolusyon. Puta. Patayin na lang, ganon-ganon. Puta na. Mga indicator yon. Doon tayo papunta talaga. Ang lagi ko sinasabi, mini-maintain ko, Marcos, the only way out here is good governance. Panagutin mo lahat na nagnakaw. Ang problema, ikaw, nagnakaw ka di ba? Ikaw yung mastermind, di ba? Mag-resign ka na lang. Umalis ka. Wala Pero kaya nga kahiya kasi magre-resign ka, di ba? Ayaw mo pumayag, mag-resign ka. Kaya ang dyan, wala. Doon tayo papunta, mga kababayan. It's going to be a lot harder in the coming days. Pero doon tayo pupunta. Marcos will not be able to finish his terms. Excuse me Mami, pakitanggal niyo yun doon. Yung, baka mag-sindi yun. Ayan, tanggalin nyo. May nitan yan Mali. Pati iba. Okay. Ayan. Lapit yung butane sa sa apoy So, yun yung ko. It's kahit saan mo daanin, laki ng problema natin The Filipinos were really willing to give Marcos a second chance. It was Inday Sara who endorsed him to vote on him. Hindi nga kasalanan ni Inday kasi choice naman natin yung boto natin. And we were really, let's admit it, trying to, sino ba naman gagawang Marcos na sisirain pa ba niya yung pangalan niya? Hindi, pagkakataon na yan. Kaya parang kung titignan mo, play safe tayo. Compared to other candidates, ito, piling natin, hindi niya sisirain yung pangalan Marcos. Pucha, winasak Winasak. Puta, talaga, walang paki Pakala mo siya lang may pangalang Marcos Bali wala sa kanya yung pangalan na Marcos Pati yung kapatid niya, dami. Hindi daw niya kapatid So,
yung impeachment na yan will go on and go on, and then it's going to be a spectacle. And then, let's see what will happen next week. Let's see if Matibag will attend, no? Let's see kung anong mangyari. Then, gagawa sila ng, ano siguro, ng palabas para ma-distract lahat kayo. We'll see kung ano. Now, accordingly, yung mga, merong ano daw may isang malaking rally daw, sabi. May nagkukwento na may malaking rally. Hintayin natin kung anong, peace rally na naman siguro. Or, ano na siya, yung mas one level up na siguro. Di natin alam. Di ko alam. As far as I see it, doon din pupunta lahat mga kababayan. Kaya hindi ano yan Doon din pupunta yan. Yung gripo na bukas, no, yung bukas yung grip, hindi bukas, pumapatak ba? Walang pupuntahan din, mabubutas yung sahig. Kahit gano'ng katagal. Overtime, butas yun. Magkakaroon ng butas yun. Pagka may na yung pundasyon, overtime, magkakaroon ng lamat yung pinaka-building mo. No? Kaya nga, ito is a matter of time. But I believe Marcos will not be able to finish his term. Yun yung sa akin, yun yung pananaw ko lang. Because they're overdoing it Yung overdoing, yung nakaw, bendalo, abuso, nagagalit ang tao. Kaya sinasabi ko nga, warning nga pagka lumabas ang tao dyan na feeling nila, ganyan, nasa na AFP, nasa PNP. Nagdadala niya AFP tsaka PNP, professional sila, tapos nun, apolitical, baka daw, ano yan, kung kumampi sila sa tao, mauwi sa kudita, kundi kaya mutiny, o kaya magkaroon ng hunta. Punta, isipin mo yun, papasok pa nila yung hunta. Hindi tama yun. You are supposed to protect the people. You are supposed to be with the people. Pero okay lang, kasalanan nyo yan. Trabaho nyo yan Decision nyo yan. So, yeah, kita nyo. Yan na, mangyayari na yung sinasabi ko. Meron diyang relevant na grupo o tong MNLF nagsasalita. Of course, I would like to look at it also na the design, no? The design, baka mamaya, di ba kakampi ng gobyerno yung MNLF? O yung part doon sa kanila, may nasa gobyerno rin. Ewan ko. Mahirap. Nowadays kasi mahirap yung So, to see is to believe. Na. Yun sa akin. Basta ang sa akin, inaano ko sa inyo, maganda lang kayo mga kababayan. Meron kayong to go bag. Meron kayong, kung gusto nyo, you find it upon yourselves na makilahok sa one time, big time, o kaya sa hudyat, o kaya sa reckoning rally, ready kayo. May change of clothes kayo na magaang, may pang manipis kayong blanket, may kapote kayo, ganun. Whatever, may pagkain kayo. May extra money kayo. Tapos doon kayo, mananakawan kayo, no? May power bank kayo. Para ready kayo, anytime, hindi kayo mabulaga. Tsaka yung mga gamot nyo, yung mga may maintenance, hindi nyo makalimutan. Sa akin, inabot kasi na impeachment So, aabutin to ng hanggang next year. Aabutin to ng next year hanggang walang trigger. Trigger as in, kunyari something happens to Tatay Digong, something happens to Inday Sara, o kaya something happens globally,
Yung gano'n. O kaya may biglang tumayo dyan na credible enough sa mga tao. Yan, di natin alam. O kaya may grupo na tumayo. Yan. Eh, kunyari, may mga retired na mga PMA graduates o tsaka mga reserve and direct commission officers, OCS, mga sundalo, mga MUP ba, nag-decide sila biglang tumayo. Sila yung mag-feel ng void nung may armed group. EDSA 1, EDSA 2, may armed group, di ba? Supposed to be the AFP at PNP. What's making BBM stander sa Malacanang is the AFP and the PNP support. Dalawang pilar. Mawala yan, giba na si Marcos, wala na. You can direct the armed forces to the PSG to capture Marcos, protect the family, and then for later disposition. Subject siya sa hair follicle drug test o kaya and saka sa DNA kung totoong yan yung Marcos na alam natin o baka peke na yan. Baka yung totoong Marcos patay na, hindi natin alam. Ang laking kasalanan nun pagka patay na. Ibig sabihin tinago nila at pinrevent nila si Inday Sara na mag-sworn in as the constitutional successor. Within 24 hours dapat kung may nangyari sa presidente, kung patay na, tinago nila, malaking kasalanan yun. No? And tapos may impeachment. Pagka na-impeach si Inday, ayun, baka doon nila ilabas na yung katotohanan. Tapos biglang yung Senate President ng uupo. Di pwede si Inday, na-impeach ko niya no? So from now till that time, we will watch kung anong mangyari. Panoorin lang kung ano. Basta, ang sa akin, when you decide that you stand up, when we decide to stand up for family, for my family, never mind the country, masyadong yan, stand up for your family. That's more than enough already. If each one of us will stand up for our family, lump together, that's already the country. So, hindi ka mawala pagka pamilya mo pinaglalaban mo. Yun lagi ko sinasabi. Okay, so, ang totoong state ng bansa natin, laki ng problema. Ninanakawan tayo, may mga ghost project, tapos tuloy-tuloy pa rin sila, walang investigasyon, niloloko tayo. Ginagawa nilang impeachment, panakip, at the same time, paninira kay Inday, tapos noon, kung hindi man nila ma-impeach yan at kulang yung numero nila, or kunyari nakuha nila yung numero na, either way, tanggal si Inday pagka hindi nila kuha si Inday, may susunod naman kaso. So talagang politically motivated. And kagaya sabi ko sa huling vlog, mali talaga. We're spending so much para lang dyan, 125 million. Mantalang sila, so kung isang congressman, magkano? 250 million? Inday Sara, 125 million. Impeach ninyo. Kailangan mo ng, ilan yung pumirma? 257? 250 million ng isa, o kahit 200 na lang nga Kaya nga, ang laki ng problema No? Kaya, the worst. Sakit talaga ng... Anyway, ganun talaga sakit sa banks ng problema na Pilipinas. Kayo mga nasa OFW, mga nasa abroad, sama ng loob ninyo, lagi kayong masama loob, stress na stress kayo. Kasi nakikita niyo yung takbo na ibang bansa Tapos naihahambing ninyo yung bansa natin, naiwan tayo. Kaya gano'n ang pintig. Nababalitaan ninyo sa SOCMED, may pinapatay, may namamatay, may ninanakawan, tapos ganun pang nakawan sa gobyerno, ganun yung impeachment, tapos ganun pa yung bendalo natin. Tapos ang iniisip pa ng iba, 2020, Diyos ko naman, 2020, 2026 ngayon, iniisip ninyo, babawi na lang tayo sa eleksyon. Diyos ko, hindi nyo nakita yung 2025 midterm elections na wala yung boto ng mga senator ninyo?
Duterte. Pagka Duterte, in-straight ninyo. Ba't 3 lang ang lumabas? Nasaan yung boto ng iba? Ayun, hindi mo kalay, pumasok yung iba. Na ngayon, nasa impeachment, no? Bad trip talaga. We have so many problems in country. We have an administration, a president na utang, benta. Nakaw. And trying to package himself na magaling na presidente, pinakamagaling. And yet, kung titignan niyo yung approval rating, negative. They're trying to impeach Inday Sara na ang layo ng approval rating, ang taas. Tapos may impeach siya. Talaga may problema tayo sa sistema natin. Di ba? Tingnan niyo approval rating. In a democracy, majority of the Filipino people approve of Inday Sara's performance. While majority of the Filipino people, negative 27. If I'm right, negative 27, Bongbong Marcos, first president na ganun. Negative. Tapos sasabihin ng iba na pro-BBM, pinakamagaling na presidente. Ulol. Loko nyo kami eh. Pero he who has the golden rule, di ba? Who has the gold, rules. Sino may hawak ng kaba ng bayan? Rules. Ang masasabi ko sa inyo, may pagbabago yan. Ikot pa ng gulong, babawiin ng taong bayan yung kapangyarihan ninyo. Babawiin niya ng taong bayan. Doon, kitang-kita eh. Doon pupunta yan. Okay, may nga naman yung tuta. Erlinda Flores, they have no respect for the abuse they are committing. Yan, walang respect sa taong bayan. Alam niyo, sa bawat Pilipino, I don't know, no? The standard of every politician, of every national leader should be, sa bawat isang Pilipino na mamatay, KMA yan, NPA yan, KMNLF yan, MILF, Abu Sayyaf, BIFF, mga nun. Kaya yan ay isang drug addict o kung yan isang biktima, isang mabait na citizen, Pilipino lahat yan. Sa bawat isang Pilipinong namamatay, nakakakonsensya na. Yung may malunod sa baha, yung merong masunugan o kaya namatay sa earthquake. Lahat yan, you have to take the responsibility for it. Naiwasan ko ba sana yung problem, yung mamatay ng isang tao? Mahal ang buhay ng tao. Pinagkaloob ng Panginoon natin, hindi dapat yan baliwalain. Kaya nga kung kunyaring kahit kaaway mo, yung buhay niya, ganyan yung gusto niya eh. So, doon papasok yung second chances. May nagsasabi, patayin na lang. May nagsasabi, sa isla. So, parang stand ko, well, gusto ko sanang katayin natin, pero number 1, guilty dapat siya sa korte. May batas pa rin, merong due process. Number 2, maisolid dapat yung kanyang kinuha na with interest. Kasi pera natin yun eh, pera ng taong bayan. The mere fact na kinuha, tapos sinoli, and then yun baka bawas pa, nakipag-deal, ayoko. Dapat dyan, isoli mo, kung 1 billion ni kinuha mo, 1 billion soli mo with interest. What is the interest ko? Anong dapat nakadeposito yan sa bangko? Yun dapat na bumalik. Kasi nung ninakaw mo yung pera, binili mo ng property, binili mo ng kondo, binili mo ng lupa, binili mo whatever, tumaas ang halaga. Nagkaroon ka ng tubo. Ibebenta mo, tapos yung nagdoble yung pera, yung isa, yung kalahati, yung kalahati, ibabalik mo sa tambayan. Hindi tama. No? Hindi tama. Ang sa akin we have to fix an amount, an interest na had it been na hindi mo ninakaw yung pera, that money would have been used for something important na may impact sa taong bayan. Sorry sa iyo. Sorry sa iyo kasi nagnakaw ka, gago ka eh.
Hindi mo naman pera yan actually, tas makikinabang kayo. Ayan. Kaya, pangatlo, mas gusto kong pagdusahan nila habang buhay yung problema, yung kasalanan nila. I hate giving second chances, pero let it be na yung tao for the rest of their biological lives, pagsisihan nila yung kanilang kasalanan sa taong bayan. Sipin mo nga naman, dahil dyan sa flood control na yan, may mga damage yung property, yung bahay nila, nalubog o whatever. Mga sasakyan nila natangay, o kundi kaya may namatay, may nakuryente, merong nalubog sa manhole, yung ganun ba. Hindi na may babalik yung mga buhay ng tao. Ngayon, kung mas maganda, pagsisihan nila habang buhay nila. Kung mabubuhay pa yan ng mga 20 years, 40 years, pagsisihan nila habang buhay. Kasi mapapatay mong ganyan, wala rin, di ba? Kaya nga, anyway, kung ano yung magiging desisyon ng taong bayan, yun yung masusunod. Democracy naman tayo eh. Tsaka kung revolutionary government, ang babagsakan natin, then kung ano yung desisyon ng revolutionary government, ng council. Angel Heaven, thank you and there is a Capdado who's to, maraming salamat. Hindi pa nga ako tumatay. The town grew by theft and nasaan na yan? The town grew by theft and lost money. Erlinda Flores, if BP catches him, I hope he catches him. O nga, my love. And will be removed from the Senate. Amy will replace the trap that is the plan of Lisa Tanas. Daw is very angry daw kay Amy. Maria Mori, maraming salamat sa iyong pakunay. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Charlotte, 1230, Manalo. Sir, have you seen what they did to the Zambales Mountains? Naubos. They turned them into a dump site. Pity the indigenous people. Wow! Talaga? That they still want to blame Duterte. Then they still want to blame Duterte because they say it happened in 2019. I still don't believe it. Charlotte Manalo, sa akin ang posisyon ko, pag mga kababayan, ang posisyon ko, ikot ang gulong. Sunod yung taong bayan, sovereign Filipino people, revolutionary government. Lahat ng mining laws, stop, rescinded, review. And then, ayusin natin, review. Lahat ng mining, dapat Filipino people, lahat ng mines, no? Kung kayo nasa mining companies kayo, at nakinabang kayo, boom, pagdating ng taong bayan, tigil lahat yan. May tayo, re-reviewin lahat ng mining contracts, lahat na yan. Tapos pagka nakita na merong gumawa ng pera dyan, bitay, katay, isla kayo. Pagka nakita na may mali, no? So, gawa tayo policy. Lahat ng mining, lahat ng resources, pag-aari ng taong bayan. Hindi yan dapat pag-aari ng ilang tao lang. No? Yung hinuhukay, yung effect dun sa barangay, dun sa indigenous people, etc. Pati yung sa ibaba tinatamaan ng tailing, ng tokwa yan. No? Kaya nga, ang daming kokorekin. But it has to be a declaration, kasama yun sa declaration natin, na yung lahat ng resources, forest land atin. Pati nga yung re-review yung 15 million hectares na pag-aari ng mga tao at kumpanya, lahat yun re-reviewin. No? Yung 15 million hectares na pag-aari ng gobyerno, forest land, pag-aari talaga. Meaning to say, pag kami minahan mo yan, dapat ang nakikinabang niya taong bayan.
Hindi yung ilang kumpanya, hindi ilang congressman, ilang senator na member pala ng board ng mining company. O, kaya may kamag-anak sila. Mayaman ang Pilipinas when it comes to resources. Ang masakit, mahirap ang Pilipino. Mayaman yung mga politiko. It has to change. It has to change. Ngayon, kung kunyaring mag-i-insist tayo sa sistema natin, bahala kayo. Yan ang gusto nyo eh. Yan yung gusto ng taong bayan. Bahala kayo. Yan kailan, ituwid na natin. Dapat dyan by 10 years, 20 years, abutan pa natin mga oldies, mga thunder, abutan natin. Pagka kunyaring dumating tayo dyan sa punto na yan, mga 10 years, 20 years, mayaman na Pilipinas, mayaman na mga Pilipino. Ma-feel natin, kunyari, isipin mo, in one presidential run, like Inday Sara, if she becomes president this year, hanggang 2028 and so on, she will have 8 years. Imagine 8 years is a long time. And given the right direction, the right people around her, the right motivation, direction, decisions, determination, decisiveness, and divine guidance, we will be able to move the Philippines forward 8 years and then institutionalize it. Wala na yung NPA na yan. Wala na yan. Tanggal lahat yan. Putang ng mga nation building na. Ampeg, nation building. Habulin natin. Denmark, Finland, Singapore. Yun, habulin natin. Sino ba yung mga nasa top 20? Gusto natin, nandun tayo. Top 20, tapos nun, top 10, top 5. Imagine Pilipinas. And then eventually, gaya na sabi ko nga daming pera padala tayo ng Pilipino sa, hindi lang sa buwan, doon na, walang kwenta yung buwan. Doon, magpadala tayo sa kusaan parte. Hukayin natin yung asteroid, i-claim natin, owned by the Republic of the Philippines. Sinong kukontra? Nauna nga tayo, daming asteroid, magtayo tayo na sarili natin doon. Isipin natin, let's figure it out kung paano, etc., kung may pera tayo, kung mayaman talaga tayo. Ang problema kasi, the wealth is not distributed among Filipinos. Ang nagkocontrol ng wealth is oligarchs at saka politiko. Vested interest lahat Kaya nga, we better correct it. Maniwala kayo si PPNP and DF, the same baloney. Kunwari lang yan na pro-Pilipino, kunwari lang yan. The same baloney yan. Sila pagka napwesto. Kita mo na lang yung panahon ni Joe Masison. Siya yung nasa Netherlands sarap ng buhay niya doon. Yung mga NPA niya dito, nakapa may nag-aali po nga yung mga humingi pa ng gamot sa akin noon nasa farm ako Sige, saan ka nakakita ng gano'n Nasabi ko nga nakikibaka kayo, paglabang kayo, swerte kayo, wala na ako serbisyo Kung nasa serbisyo ako, yari tayo. Isipin nyo, pag naglalaban nyo, yung bossing ninyo nasa Netherlands panay chicks pa yung kasama. Enjoying sincerely, sarap ng pinakain. Kayo, kumakain kayo kamote. Humingi kayong kamote sa akin. I-scoring ko nga sana yun Humingi ako sa mista ko kay Joel Celino. Pinuntahan ko siya sa Magsaysay Port Magsaysay. Humingi ako ng Granada o kaya ng Bengbeng. Sabi ko, throw away. Kasi i-scoring ko ito. Nandyan sila for a specific period So pag uwi ko, paglabas ko, sabi ko, wala na ako serbisyo actually. Pero sabi ko, sarap-sarap upakan to. Tagal-tagal mo hinahanap lalapitan ka lang.
Pinakain ko pa ng ano, manok eh, no? Pinakain ko pa ng manok eh. Sabi ko, yari ako dito, patay ako dito. Alam nilang mayor ako. Okay yun ah. Di yung itlog ko nandito. Oh, kita. Sabi nung paparm ako, hindi na ako nagdadala ng gamit, ng bengbeng. Wala, hindi na ako nagdadala. Ayoko mapaawa eh. Binabantay mo pa yung baril mo, pukpukin ka, di nakuha sa yung baril. At least kung wala akong dala, yung panghalabas na, panghalabas. Yung parang kamatayan, yung korte, pantabas ba. Yun yung dala ko. Ng puta. Dumating yung caretaker eh, yung pinaka-bisor ko eh. Si Kuntel ang tawag sa kanya eh, no? Sir, alis ka na rito. Tinutugis ka, sir. Hinahanap ka, ikaw pinagtatanong, sir. Nasa na dito yung ano? Kernel. Alam mo na, kernel ako eh. Corn kernel eh, no? Nahanap dito si Kernel Enrique. Pumunta na, sabi ko. Kung aalis ako, sasabihin mo, dagan, tumakbo. Ayoko, walang ranger man tumatakbo eh. Sabi ko, sige. Hanapin mo, papuntay mo dito, kausapin ko. Gusto daw akong kausapin. May dumadating na eh. Kakakain lang namin eh. Ng tanghalian, nasa papag kami sa labas ng kubo ba. Si Ate Mary, yung asawa ni ni Kuntel, niligpit na kinainan na dating yung mataol yung aso. Nasa vlog yan. Putya, patay ako. Kita ko pa yung mga nakababy, tatlo, sunod-sunod para maitik. Tapos may dalawa pa sumusunod, bali 5 sila. Tatlo yung naka-baby. 2 yung nakamahaba. Ayun, ganun. Tapos sir, kayo ba yung, sinara ko eh, no? Sir, kayo ba yung yung official na galing sa, yung ranger? Sabi ko, ako. Bakit, anong problema? Sayang ganun. Bago sila makalapit kasi, nung tumatawa yung aso, sumigaw ako. Hoy! Pautang yan! Sinigawan ko yung aso. Nilabas ko yung kaba. Yung parang deep breathing ba. Hoy! Putang yan! Kaya mingay! Yung lakas ng boses ko. Pang-core commander. Para ako nagko-command sa kadete. Sa kanang balika! Ganun na yan. Lakas ng ko eh. Hoy! Tapos kaya yung pag-approach, gulat ako eh. Gandang hapon po. Gandang hapon po. Kayo po ba yung retired na yung tagdating sa serbisyo na ranger? Yung Kernel ba? Kernel? Ako nga. Sabi ko, ano ang magagawa ko para sa inyo? Anong problema nyo? Ako si kaganito, si kaganon, pinakilala. Tapos balita namin, nagpapatanim kayo dito ng Jatropa. Nagpapatanim ako. That was way back 2007. 2007. Mamista ako, Lieutenant Colonel lang. 2007. Full kernel na yata yung mamista nun. So, tatanim mo ng Jatropa. Mayano ko sa inyo, may paglilingkod ko sa inyo. Kasi nakakasira ng lupa yan. Tapos sinignan ko, sinong gago nagsabi sa'yo nakakasira ng lupa yan? Iharap nyo nga sa akin. Yung pala siya. Sinong gago ang nagsabi na lelecturean ko, sabi yung gano'n, lelecturean ko. Parang natameme kung ano yung sasabihin niya next eh. Teka, kumain na ba kayo? Hindi pa kumakain.
tahimik eh, no? No. Putragis. Yan ang hirap sa mga Pilipino, sabi ko eh. Naiya pa kayo eh. Alam kong gutom na gutom kayo eh. Mukha nga kayo gutom na gutom eh. Hindi pa kayo kumakain, ano? Yes or yes. Yung ginawa kong plebo eh. Yes or yes. Okay lang ho. Hindi pa rin, mali yan. Pagka tinatanong kayo kung kumain, sabihin nyo, hindi pa kayo kumakain. Ganun nga ano, napaka ano naman. Ba't ako magtitiwala sa inyo? Ay, magsisinungaling kayo sa harapan ko. Sasabihin nyo, okay lang eh, pero gutom na gutom kayo. Sayang ganun. Maangas ako. Sabi ko, Mary! Sayang ganun. Meron pa ba ulam dyan? Meron pang konti, sir, na tinola. Tinola yung ulam namin. Ganun. Okay lang ba sa inyo yung tinola? Kahit ano daw, konti, okay na yan. Kahit tira-tira. Sabi. Hindi. Sabi ko, kasi okay lang sa inyo sardinas. May baon man ako sardinas eh. Pang-emergency ba? Sabi ko, buksan mo yung sardinas. Meron ako dyan, sardinas, nando sa backpack ko. Nakita tuloy ko yung laman ng backpack ko. Alam ka naman, iwanan ko ito mga to. I want to be close with them. Nandun yung baril eh. No? Ayoko lumayo eh. Dito na ako, tatabihan ko na ito. Tara, doon tayo sa loob ng kubo. Kasi may mga bata rito eh. Sabi ko, magkapatayan dito. At least nandun kami sa loob ng kubo. Wala nakakita. Hindi na kwentuhan na, nag-abutan ng pagkain. Nandito, nasa vlog ko yan. Pag upo kong gaya, yung baril, sinandal nila sa gilid, panay gilid, sa may wall ng kubo. Natutokso ako. Natutokso akong patayin. Tutokso akong kuhanin ba? 3 baby yun, 2 mahaba. Tapos kaya ko itong 3 dito, yung isa na tao ko, katabi yung isa. Ang hawak niya yung sickle, no? Yung pang karet, no? Karet. Yung isa, bagong hasa yung itak niya. Kalimutan ko yung pangalan, sorry nandun siya sa may pintuan, katabi niya, nasa harapan niya yung isa. Lahat nasa loob ng kubo. Tapos sumenyas ako. Manan ako. Nakuha niya. Nawakan niya yung hawak niya ganun. Tapos naisip ko, may mga kasama pa eh. Kasi yung nagpakita 5, ibig sabihin doon, merong mga kasama pa to doon sa itaas. No? Bumaba eh. Commander ito. Kasi pagbukas na ganyan doon sa vest niya, may 2 pang cellphone, may mapa. Saka merong walkie-talkie. Puta na Kung aambisyonin ko to, ang problema, yung mga tao ko, baka balikan. Yun lang naging consideration ko nun. Kaya para wala na akong, hindi ko pag-interesan na tsugiin tong 3. Kaya ko yung 3 eh. Kaya ko yung 3. Makuha ko yung isang baril, ratrating ko na. Hindi kaya, nakatabi ko yung yung gulok, yung panghalabas nga. Bagong hasa eh. Kaya nga, isang ganyan lang ganyan, parang samurai ba? Isang ganyan yan, 3, hagipin ko, maliliig lahat yun. Patay lahat yung 3 na yan. Hindi, makuha ko yung baril. Pero ang problema ko yung nandito sa gilid ko, sa kaliwa ko. Pero take charge na yung tao ko doon. Yung worker ko. Tagaroon din. Problema, baka balikan yung buong village, yung buong barangay. Yariin lahat. Yun lang yun ang pumigil sa akin. Kaya sinabi ko, makain kayo. Sabi nga kung buti kayo, hindi kayo sundalo ko eh. Bakit, sir? Putang ina, kung sundalo ko kayo, pagagalitan ko kayo. Siging kain kayo eh. Pinakain na nga kayo eh. Pinakita yung gutom na gutom kayo. Ang dapat dyan, ang pagkain, pinatong niyo yung baril niyo sa ninyo, sa hita ninyo, lap. Para kumakain kayo ganyan, nakapatong. Tinabi niyo eh. Tapos dun, tignan nyo kami, may gamit eh. Kayo, tinabi niyo yung baril ninyo, kami may mga panghalabas kaming ganyan. Sabi yung ganun. Kung isang hudyat banatang kayo, yari kayo. Sabi yung ganun.
Sabi ng commander, sir, nagtitiwala lang kami sa inyo, sir. Ay ko, puta, kaya yan ang sinasabi ko. Huwag kayo nagtitiwala, basta-basta. Sabi yung gano'n. Hindi pinakita kayo na maganda tapos magtitiwala kayo. Mahirap yung ganyan. Talaga pagkakalita ko kayo, kusundalo ko kayo. Sabi yung gano'n. Kinuha yung baril. Kinuha yung baril. Sa akin naman, iniisip ko, parang di ko na pag-interesan. Hawak na nila yung baril nila. Nilagay talaga dito sa hita nila. Then, wala na yung iniisip ko na pa-hero-hero ba? Yung ganun ba? Banatan to. Kaya ko itong tatlo Sayang ganun. Yung isa, kaya niya. Si Kuntel Balado sa isa. Dalawa nga yung tao dito sa may pintuan Yung anak ni Kuntel, tsaka yung malaki na tao. Kaya nila yung isa. Nakasandal din yung baril Hawak pinggan Sabi nga nung anak ni Kuntel, siya nakukuha ng baril. Magaling bumaril yun sharpshooter yun sa ibon. Sa mga daga, no? Sharpshooter yun. Yung airgun. Kaya nga, lakas ng loob ko noon. Tatlo lang yung kalaban ko, yung karap, yung nandito sa kanan ko. Nandiyan yung commander, dalawa. Tapos yung nasa harapan ko doon, tatlo. Tapos meron pang isa dito, meron pa isa doon. Bahala na sila. Isang ganyan ko, hagip yun. Tapos makuha ko yung baril. Marunong ang langit Hindi nangyayari. Kasi ang talagang consideration doon yung mga tao sa farm. Mga caretaker, saka mga worker. Baka balikan ng grupo. Ratraten, patayin. Pagkawala ako. So, yun yung Kaya nung niisip ko punya, ratraten, banatan, sabay takbo. Tawid sa ilog. Itatawid pa ng ilog Dala-dala ko yung, susukbit ko lahat ng baril ba? Dala-dala ko. Nasanay naman ako sa Scout Ranger. Sa amin kasi, nung team run namin, yung isa namin ka-team member, mataba pa, hirap. Nasanay kami, pito-pitong baril. Yung palit-palitan ba? Parang ganon. May sukbit.